Hottest team ngayong taon, Hornets, 7-game winning streak na. At Warriors, nagkaroon ng massive update para sa trade ni Antetokounmpo. Sa panalo ngayong araw laban sa New Orleans Pelicans, pinalawig ng Charlotte Hornets ang kanilang winning streak sa 7 laro, ang pinakamahaba sa kasalukuyan sa NBA at ang pinakamahaba ng prangkisa mula pa noong 2016. Humugot ng lakas ang Charlotte at nakaahon mula sa 22 points deficit sa first half ng laro sa isang laban na tila nakatakdang mauwi sa pagkatalo dahil sa hindi karaniwang mahinang simula ng home team. Gayunpaman, nagpatuloy ang pag-arangkada nila at ngayon ay may 2 araw silang pahinga bago bumiyahe pa kanluran upang harapin ang Houston Rockets, ang inaasahang pinakamahirap na pagsubok sa kanilang kasalukuyang magandang takbo. Kadalasan si LaMelo Ball ang nasa umpisa ng isang highlight dunk, siya ang nagpapasa na nagbibigay laya sa kakampi bago ito lumipad para sa isang poster slam. Ngunit sa pagkakataong ito, si Ball mismo ang nagdunk. Mahirap paniwalaan na umabot na tayo sa puntong ito. Dating sentro ng chismis sa trade, alitan sa coach at paulit-ulit na injury, si LaMelo ay ngayoy ganap na nagbago ang naratibo. Mula sa hindi tiyak na kinabukasan matapos muling masugatan noong Nobyembre, siya na ngayon ang pangunahing puwersa ng pinakamahusay na opensa sa liga, pinangunahan ang Hornets sa 7 sunod na panalo. Ang kanyang half-court dunk ay naging simbolo ng isa sa mga pinakakahangahangang mid-season turnaround sa NBA. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kanyang banggaan ng pananaw sa kanyang head coach sa kabila ng tagumpay. Nananatiling nakahinto sa neutral ang opensa ng Hornets sa malaking bahagi ng first half. Matapos ang maagang 7-0 na simula, nahirapan ang Charlotte na makapuntos at naging off ang kanilang opensa. Nagbago ang laro nang bumalik si Ball sa second quarter, pinangunahan ng run na nagbigay ng momentum sa Hornets. Kahit hindi ganap na umayos ang kanilang opensa sa second half, sapat ang ginawa ng Charlotte upang ipanalo ang laro. Hinarap nila ang Pelicans, isang team na may mahinang record ngunit kompetitibo at napatunayang kaya nilang manalo sa isang depensibong laban kahit mula sa malaking pagkakabaon. Isang kahangahangang panalo ang nakamit ng Hornets na nag-ugat sa matinding depensa matapos ang halftime adjustments ng coaching staff. Pinataas nila ang intensidad, napigil si Derek Queen at nagpakita ng pinakamahusay na team defense ng Charlotte ngayong season sa tulong ni Miller, James, Green, Williams, Diabate at Kalkbrenner. Ipinakita rin ni LaMelo ang kanyang determinasyon sa pagbabalik sa laro sa kabila ng sugat sa mata at pinangunahan ng isa sa pinakamalalaking comeback sa kasaysayan ng team. Samantala, naging susi rin si Grant Williams na matapos baguhin ang kanyang pregame routine ay nakatira ng mahahalagang corner threes, 4 sa 5 niyang field goals upang panatilihing dikit ang laban sa first half. Tama ang hula na si Williams ang mangunguna sa Hornets sa on and off net rating differential na pinatutunayan ng kanyang plus 18 sa limitadong minuto. Naging mahalaga rin si Kalkbrenner lalo na sa second half matapos magsimulang mabagal, naging susi siya sa depensa at opensa sa comeback ng Charlotte. Bagamat 16 points lang ang iniscore ni Miller at natapos ang kanyang 10-game 20+ streak, nanatili siyang kritikal sa panalo bilang late shot clock scorer at safety valve ng opensa. Ginantimpalaan si Colin Sexton ng Eastern Conference Player of the Week dahil sa kanyang mahusay na laro, ang una para sa isang Hornets player noong 2025-2026. Siya ang madalas na susi sa mga run ng Charlotte sa mga dikitang laban, alinman sa pagsisimula ng momentum o pagpigil sa opensa ng kalaban sa pamamagitan ng mga napapanahong puntos. Gayunpaman, nananatiling pinakamalaking problema ng Hornets ang turnovers, isa sa pinakamarami sa liga. Kung nais ng Charlotte na maging seryosong banta sa playoff race ng Eastern Conference, kailangan nilang mas alagaan ang bola kahit patuloy na nagpapakita ng napakahusay na resulta ang kanilang pinakamahusay na 5 kombinasyon. Sa kabilang balita, inilagay ng Golden State Warriors ang kanilang sarili bilang tanging makatotohanang destinasyon para kay Giannis Antetokounmpo kung sakaling magpasya ang Milwaukee Bucks na ilipat siya bago ang trade deadline sa February 5. Iniulat ng NBA insider na si Brett Siegel noong Lunes na kung may mangyayaring trade para sa kanya bago ang Huwebes ng araw, ito ay mapupunta sa Golden State. Mahalaga ang timeline. May 3 araw ang Milwaukee upang magpasya kung ipagpapalit na nila si Antetokounmpo ngayon o hihintayin ang summer.
kung kailan mas maraming teams ang magkakaroon ng access sa karagdagang first round picks at mas malinaw na sitwasyon sa salary cap. Kung pipiliin ng Bucks na ilipat siya bago ang deadline, tila ang Golden State lamang ang team na kayang tapusin ang isang kasunduan. May malakas na posisyon ang Warriors sa paghabol kay Antetokounmpo dahil sa agresibong pagtutulak ni Mike Dunleavy at sa lalim ng kanilang draft assets. Kaya nilang i-offer ang hanggang 4 na first round picks at mga young talents tulad nina Jonathan Kuminga at Brandon Podziemski na tugma sa hinihingi ng Milwaukee. Para sa salary matching, si Jimmy Butler ang pangunahing opsyon dahil sa laki ng kanyang kontrata. Ipinahayag ng team kay Butler na plano nilang panatilihin siya habang nagsisimula ng rehabilitasyon sa ACL na nagpapahiwatig na maaaring gamitin ng Golden State ang ibang istruktura sa trade para kay Giannis. Kung hindi isasama si Butler, maaaring gamitin si Draymond Green kasama sina Kuminga, Podziemski at draft picks upang maayos ang salary matching. Bagaman praktikal, emosyonal itong mahirap dahil si Green ay bahagi ng Warriors mula 2012, may 4 na kampyonato at mahalaga pa rin sa depensa at playmaking. Ang kanyang pag-trade ay magtatapos sa isang yugto ng kasaysayan ng team. Ngunit hindi palaging sentimental ang mga desisyong pang-basketball. Kung ang paglipat kay Green ang kinakailangan upang mapares si Steph kay Giannis, gagawin ng Warriors ang trade na iyon ng walang pag-aalinlangan. Si Curry ay 37 years old na. Papasara na ang championship window. Pinapalawig ni Antetokounmpo ang bintanang iyon ng ilang taon, hindi lamang ng ilang buwan. Ang ulat ni Siegel na walang mangyayari hanggang sa Huwebes sa pinakamaaga ay nagpapahiwatig na nagpapatuloy ang mga negosasyon, ngunit hindi pa ito agarang matatapos. Tinataya ng Bucks kung tatanggapin nila ang alok ng Warriors ngayon o maghihintay ng mas magandang balik sa summer. Ang posibleng trade ng Bucks para kay Antetokounmpo ay nakadepende sa mga teams na handang isakripisyo ang kanilang roster at draft picks para sa isang 31 years old superstar na may injury concerns. Bukod sa Warriors, binanggit ding posibleng interesado ang Knicks, Heat at Timberwolves, ngunit kung prioridad ng Bucks ang draft picks at nais nilang ilipat si Giannis bago ang deadline, tila Golden State lamang ang seryosong option. Ang pagkuha sa kanya ay magpapalakas ng malaki sa tsansa ng Warriors na magkampyonato, lalo na sa tandem niya kay Curry. Malaki ang magiging kapalit, sina JK, Podziemski, 4 first round picks at posibleng sina Green o Butler. Gayunpaman, handa ang Warriors na tumaya ng malaki para sa agarang championship, lalo na habang papalapit na sa pagtatapos ang window ni Curry. Kung hihilingin ng Bucks ang parehong veterano kasama ang mga batang players at picks, magiging mas komplikado ang trade, ngunit handa ang Warriors na ayusin ang package. Ngayong Huwebes ang magiging kritikal na sandali. Alinman ay itutuloy ng Bucks ang trade o ipagpapaliban nila hanggang summer. Sa kasalukuyan, Golden State ang tanging team na may kakayahang makuha si Antetokounmpo bago ang deadline.